Muli na naman tayong magbibigay ngayon ng komentaryo at reaksyon sa mga kaganapang nagaganap sa ating daigdig mga kapatid. Dati sa West Philippines sila, ngayon sa buong daigdig na to mga tol. Nalalapit na nga ba o mangyayari na nga ba ang WW3 mga tol? So wag naman sana, pero eto, Israel nag-deploy ng maraming tangke sa mga border at Pilipinas tapos na ang pagiging malambot sa China mga tol. Ibig sabihin hindi na tayo yung tipong babatok-batukan, no? So magbibigay tayo ng komentaryo sa mga latest events ngayon mga kapatid. Ang source ng balita ang ating panonoorin ay si John Reps. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Tayo ay taga-reaction lamang sa mga balita ngayon. So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה. We will destroy them. Alam niyo mga tol, no, ang naging dahilan kasi talaga ng pag-atake na yan is parang marami kasing nagsasabi mga tol, maraming pro-Palestine, Palestine at meron din naman pro-Israeli. Pero parang alam niyo yung parang alam niyo yung bully sa bully, parang gano'n, nagagantihan sila. At saka yung merong isang third temple na gustong itayo ng Israel kasi merong pinapaniwalaan na darating na Mesiyas kapag naitayo yung third temple na yon, at gusto nilang itayo yun doon naman sa mosque ng mga Muslim, na which is yun yung nagiging dahilan na talagang girian nila. Pero etong surprise attack mga kapatid na ginawa ng Hamas na nakapinsala din naman, talagang alam nyo na eto yung consequence ng mga aksyon. Kasi pwede naman talagang pwede naman talagang panatilihin ng kapayapaan, di ba? Pero kung sisimula mo sa dahas, magtatapos din talaga sa dahas yan, mga tol. Ngayon, sino masasabing tama at mali sa mga aksyon na to? Sinabi ng ilang mga security analyst na hindi dapat tumiklop ang Pilipinas laban sa China at ipadala na ang mga barkong pangdigma ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Alamin ang buong detalye mamaya. At Israel patuloy ang isinasagawang airstrike sa Gaza at pagpapadala ng mga tangke sa mga border nito. May pahayag naman ang Israel Defense Forces kaugnay sa ginagawang pag-atake ng Hamas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Ako agree ako dun sa yung mga sinabi ng analyst. Yung mga analyst na yun, pinag-aaralan din nila yung mga sitwasyon Pinag-aaralan nila yung mga nagaganap, tapos ina-analyze nila kung ano nangyayari. At katulad nga nung ginagawa natin minsan mga kapatid, kinukumpare pa nga natin yung ginagawa ng China sa nangyayari sa normal na buhay. For example, sa isang tao, the more na nagpapaapi ka, the more na hinahayaan mo lang yun ang bubuli sa'yo, nabulihin ka, talagang titignan kanya as maliit na tao lang. Talagang hindi kanya titigilan, hindi yung tipong makakaramdam, na hindi na pumapalagyan, hayaan na lang natin. Sige, sa'yo na yan, ayaw na namin. Hindi ganun yun mga tol, talagang ipipilit nila, lalong-lalo na kung meron silang interest na nasa possession mo, may interest na, halimbawa, isa kang tao na merong isang malaking bakuran, tapos binubuli-buli ka ng kapitbahay mo, hindi ka pumapalag. Hanggang sa maisipan niyang kunin na rin niya yung bakuran mo at alam naman niyang hindi ka papalag. No? Yun ang sigurong na-analyze din na mga analyst natin mga tol, no? Tuloy natin. Sa harap ng patuloy at mapangas na panghaharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, iginiit ng ilang mga security analyst na hindi dapat tumiklop ang Pilipinas. Ayon kay Professor Renato De Castro ng De La Salle University and International Studies Department, tapos na ang pagiging malambot sa China. Yeah. Dapat nating palagan kasi pinakita ho ng 6 na taon ng Duterte administration na i-accommodate nyo China, i-appease nyo China, isa lang ho matatanggap natin, pananakop ng China. Sa balikan natin yung sinabi. May point siya rito Sabi niya, dapat lang ho nating palagan kasi ipinakita ho ng 6 na taon ng Duterte administration na accommodate nyo China, i-appease nyo China. Ibig sabihin mga tol, kinaibigan natin talaga sila, di ba? Talagang naging malapit tayo sa kanila mga tol. Lahat na lang ng pabor ibinigay nyo sa loob ng 6 na taon. Pero ano ang naging kapalit? Ano ang natanggap natin? Pananakop lang nila mga tol.
Yun ang natanggap natin. So, tapos na yung panahon na yun. No, nalaman na natin kung ano ang resulta sa kanila. Hindi sila mabuting kaibigan sa bagay na ganyan. I-appease nyo China, isa lang ho matatanggap natin, pananakop ng China. Sa pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal, namataan ang isang barko ng People's Liberation Army Navy. 800 meters lamang ang layo nito mula sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Kaya't iminungkahi ni Dr. Chester Cabalsa ng International Development and Security Cooperation na ipadala na ang mga barko ng Philippine Navy upang maiwasan ang pambubuli ng mga barko ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Di ba tinanong na yan kay Bronner dati, di ba sa AFP, pwede naman daw. Pero bakit hindi natin ginagawa? Kasi nga iniiwasan daw natin mangyari yung nangyari dati 2012 sa sa Scarborough, yung standoff mga kapatid. Kaya ang ginagamit lang natin is maliit na bangka, less provocative nga daw. Kaso hindi naman nakakabawas eh. Hindi naman nakakabawas ng tensyon eh. Laging hinahabol, laging hinaharang, di ba? Nakikipagpatintero lagi. So anong ano nun? Anong sense, di ba? Kanino bang lugar yan, di ba? Kailangan natin talagang yun. Ipagtanggol yun. Kaya medyo nag-a-agree tayo mga tol dito sa sinasabi ng ibang mga analyst natin. Wala naman sigurong masama kung ipapakita natin sa kanila na talagang seryoso tayo sa claim natin. At hindi kumbaga parang claim-claiman lang, no? Kinakailangan din magpadala tayo ng Navy doon dahil yung China Coast Guard ay under ng military. Importante lang pag may mga yung resupply mission, nakaalalay lang sila doon. Naku, tututol dito si Senator. Baka sabihin niya, baka naka one step forward na tayo ha. Baka ganun na ginagawa natin, di ba tayo nakakalabag sa batas niyan? Kasi polis pang karagatan lang yung inaharap nila, you know? Grabe naman yun. Pero matipid ang tugon ng AFP sa panukala. Desisyon nitong nakasalalay sa mas nakakataas. Dagdag pa ng mga analyst, hindi dapat bitawan ang dialogo at paghahain ng diplomatic protest. Ayon kay Cabalsa, tuloy-tuloy pa rin dapat ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga bansa tulad ng Estados Unidos. Pero payo ni Professor Romel Banlawi ng Center of Intelligence and Security Studies, huwag magpadalos-dalos at di dapat magsulo ang Pilipinas sa mga hakbang na gagawin upang maiwasan ang tensyon sa rehiyon. Walang nagtatraffic kasi eh. Kung walang nagtatraffic sa area at kanya-kanya tayo ng diskarte, parang motor yan na magkakabanggaan. Kaya somebody must coordinate. At sa ibang balita naman mga tama naman talaga, no? Halimbawa, walang nagta-traffic, walang tawag dito, traffic light. Kanya-kanya diskarte, magkakabanggaan talaga, walang bigayan yan mga to. Lalo na kung may siga-siga dun sa area na yun na akala mo talaga kanya, no? Mga kabayan ay... Okay, balik tayo rito sa kaguluhan ngayon sa Israel. Kaya somebody must coordinate. At sa ibang balita naman mga kabayan ay patuloy pa rin ang bakbakan ng Palestine at Israel. Sa mga border ng Gaza ay patuloy ang pagpapadala ng Israel ng mga tangke upang pigilan ang pagpasok ng mga Hamas terrorist group sa Israel. Alam niyo, naawa ako doon sa mga mga sibilyan na nadadamay lang. Hindi nila gusto yan, sa totoo lang, no. Yung iba sumusuporta sila pero nakakawawa mga kapatid doon, yung mga mga bata doon, no. Talaga naman, oo. At sa Gaza naman, marami ang mga nawasak na gusali dahil sa airstrike ng Israel gamit ang kanilang mga F-16 fighter jets. Nagpakita naman ng suporta sa Palestine ang ilang mga tao sa London, Canada,
Australia at iba pang mga bansa. Ikaw no, bilang isang tao, kung alam mo yung istorya na nagaganap dito, saan ka nakasuporta? Ako, para sa akin, nakasuporta ako sa humanity, no, mga tol. Kung maaari, talagang maitigil yan, no, at kung maaari talaga ay huminto na yung gera na yan. Kasi kahit saan ang suportahan mo dyan di ba? Talagang walang mangyayari, no? Walang mangyayaring maganda. Maraming magbubuwis lang talaga ng buhay. Sa Palestine sila nakasuporta. Patuloy naman ang isinasagawang airstrike ng Israel sa mga lugar at gusali na pinagtataguan ng Hamas terrorist group. Samantala, nagpahayag naman sa international media si Israel Defense Forces spokesperson Daniel Hagari at sinabing sinimulan ng Hamas ang isang digmaan laban sa Israel sa pinakamasamang massacre ng mga inosenteng sibilyan sa kasaysayan ng Israel. Ang Hamas daw ay mas barbaric at mas brutal kaysa sa ISIS. This weekend, Hamas started a war against Israel with the worst massacre of innocent civilians in Israel's history. Hamas was more barbaric and more brutal than ISIS. Tahimik na kasi yan di ba? Tapos biglang nagkaroon ng surprise attack, mga kapatid, etong Hamas. So Hamas lang naman talaga ang kalaban na Israel, no? Hindi naman yung mga Palestine. Pero syempre, meron silang dahilan, mga tol, kaya maraming sumusuporta, mga tol. Maliit na part na lang yan yung sa Palestine. Nagkakaroon kasi talaga sila ng pagtatalo-talo dyan no? Malalim din ng pinag-uugatan yan Pero kapag talagang sinimulan nila sa dahas, dahas din talaga ang magiging kasagutan dyan, mga tol. Bigla silang umatake sa ere, sa karagatan, tapos marami silang mga kinidnap na mga, alam niyo yung inosente, di ba? Nakita niyo naman yun sa mga video. Meron silang ipinaglalaban na sa tingin nila, sa ganung paraan nila makukuha, di ba? Yun ang problema Kapag may pinaglalabang ka tapos sa ganung paraan mo sisimulan, yun din na magiging makukuha mong kasagutan kasi hindi naman pwedeng basta-basta na lang titigil din yung isa. Kahit sabihin natin, ito, ipagpalagay na lang natin, mas may punto yung Palestine, mga tol. Mas may punto sila kaysa sa Israel. Pero sinimulan kasi nila ng ganun yung Hamas. Diba? Sinimulan nila ng pag-atake ng ganun, mga tol. Siyempre, alam mo, ang magiging tugon nitong kabila, nitong Israel, alangan na maging sila, sige, tama na. Hindi, gaganti yan kasi may mga sundalo rin yan. Ang problema nga lang, walang Iron Dome itong sa Gaza, kaya talagang sabog yung mga gusali nila. Sa Israel naman, at least kahit papaano meron silang pamprotekta. Pero both side parehong maraming nasawi maraming nagbuwis ng buhay dahil dyan sa na yan kaguluhan na yan diba? Tas bali-balita na natin ang Amerika magjo-join na rin ata, diba? Yari na. Let me be crystal clear. Israel will respond with determination and force to their unprovoked war crimes. Hamas murdered hundreds of Israelis, men, women, and children, and took dozens hostage into Gaza. This horrific terror act demands a forceful, determined, and sustained response, which is exactly what we are doing and continue to do. Our Air Force is attacking hundreds of Hamas Islamic Jihad targets in Gaza. We follow international law while exercising our right and responsibility to protect our civilians. Sa kahit saan talaga kung sino yung nagsimula, yun na lumalabas talagang masama, mga tol. Ikaw ang nagsimula Kumbaga, ang tugon ng kabila, nagre-response lang kami. Diba? Sa terror attack na ginawa nila sa mga terorista, ang tawag sa kanila yung Hamas group, no? The days ahead will be long and difficult. We have paid a heavy price, but we will restore security to the people of Israel. Let me repeat, we will restore security to the people of Israel. Israeli intelligence indicates
that Hamas are hiding among Gazan civilians inside Gazan homes and schools, hospitals and mosques. Hamas behaves like ISIS. I repeat, Hamas behaves like ISIS. It's the same strategy to maximize civilian casualties in Gaza and Israel and make you all forget the massacre of hundreds of Israelis that started this war in the first place. We will not forget. Hamas terrorists target Israeli civilians. Israel will... So ano kaya ang kahahantungan nito mga tol, no? Sana naman matigil na yan. Pero wala di ba? Kung ang nakalagay sa Bible, yan na nga talaga ang magaganap kahit na anong sabihin natin hindi mapipigil. At mangyayari kung ano man ang nakatala nung unang panahon pa mga tol. Well anyway, bilang isang tao at bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang pinanood natin at nabigyan ng reaction video? Again, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe kay John Reps, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong videong ganito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.